na ibigay sa atin ng Muli po tayo nagkita-kita. Amen? At alam ko po na next year, dito tayo kakasya dito. Amen? So we need a bigger place para sa mas malaking pagpupuri at panambahan sa ating Panginoon. Amen. So ngayon pong umaga mga kapatid, I'm glad to say na ang ating pong topic ngayon ay patungkol nga po sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen. Bagamat madalas po natin napapakinggan ang salitang glory, pero hindi po natin lubos na nauunawaan ang katagang yan. Pero bago po yan mga kapatid, tayo po muna ay manalangin. Amen. Praise God. Hallelujah. Panginoong Yesus, muli po, kami po'y lumalapit sa iyong trono ng biyaya upang hingin, Panginoon, ang iyong pagpapala. Na sa pamamagitan ng iyong mga salita, kami po ay tunay na makaunawa at matuto kami sa kung ano, Panginoon, ang nais mong ibabatid sa amin through the preaching of your glory. Panginoon, salamat sa mga kapatid ko na naririto, na naglaan ang kanilang oras sapagkat alam nila, Panginoon, na napakahalaga ng oras upang gugulin sa pakikinig sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa biyaya. Ito po ang aming samot dalangin sa iyong banal at makapangyarihang pangalang Jesus. Amen and amen. What is God's glory? Amen. So, ang pamagat ay tanong, mga kapatid. Ngayon, what is exactly God's glory? Ano ba talaga, kuya, itong kaluwalhatian ng Diyos? Amen. Alam niyo mga kapatid, kung hahanapin po natin yung tunay na definition o tunay na kahulugan ng salitang kaluwalhatian ng Diyos, ito po ay napaka-imposible, mga kapatid. At bakit imposible? Sapagkat ito po ay katulad ng salitang kagandahan or beauty, mga kapatid, na mahirap pong ipaliwanag sa salita. Hindi katulad ng salitang basketball. Yan, nakita nyo basketball? Sino ba ito mahilig sa basketball? So alam naman po natin ang salitang basketball. Kahit bata, pwede niyang bigyan ng kahulugan. Ano ba yung basketball? Siyempre sasabihin ng bata, ito ay isang bagay na bilog na tumatalbog. Amen. Ito yung nilalagyan ng hangin at ito yari minsan sa goma o kaya sa balat. Siyempre, alam niyo naman yung mahal na basketball. Siyempre, yung yari po sa leather. Amen. So, at ang bolang ito, mga kapatid, ay may sukat po na 9 or 10 sa kanyang diametro, mga kapatid. At ito yung kinakailangan lagyan ng hangin upang tumalbog. Tama? Dahil kung walang hangin yun, paano mo siya i-dribble? At ang basketball, kinakailangan ipasok sa butas, doon sa hoop, mga kapatid. Amen. So, at kadalasan, ang kulay po nito, okay. So, kadalasan po ang kulay niyan ay orange. Tama? Na may guhit pong kulay itim. Di ba? Basketball yun. Alam ko sino, Mikasa, Boet, o ano pa. Sige, magpakita lang po kayo. Yan. Pero ang salita pong glory, sabi ko nga po kanina, katulad po ng salitang maganda, mahirap po talagang i-explica. Amen? At hindi po natin pwedeng gawin ito katulad ng pag-define natin ng basketball, yung salitang ganda or beauty, mga kapatid. Alam po natin, ito'y umiiral. Di ba? Pag sabi, uy, ang ganda naman ang damit mo. Bakit mo nasabing maganda? Kasi, nakita mo. Amen? Bakit mo nasabing maganda ang isang bagay? Dahil nakita mo. Kaya ito ay naging maganda. Yan. Pero hindi po natin pwedeng sabihin lamang ang salitang maganda na wala pong
kalakip na pagpapaliwanag kung bakit pa siya naging maganda. Amen. Katulad din po ng kagandahan, mahirap pong isalin sa salita ang kahulugan ng beauty. Bagamat ito yung nakikita mo at hahanga ka, sabi mo, wow, ang ganda talaga. Pero pag isinalin na sa salita, wala eh, wala nang ganda. Amen? Kahit anong napakagandang salitang ihanay natin para ma-explain lamang ang maganda, hanggat hindi po nakikita, hindi talaga totoong maganda. Amen. So ang ganda, hindi madadala sa salita. Amen. The same thing mga kapatid, katulad din po ito ng salitang glory or kaluwalhatian. Wala pong salitang angkop o maaaring mag-describe sa glory ng ating Panginoon. Bakit? Kasi nga po, hanggat hindi mo nakikita, hindi mo pwedeng ipaliwanag yan. Amen. So kinakailangan makita ang glory ng Panginoon. Pastor, pwede ba makita yun? Pwede, mga kapatid. Pwede. Pwede natin makita yan. Amen. At hindi po mahirap makita kung totoong bukas at nakakakita ang ating mga mata. Amen. Maaring tayo pong naririto, dilat na dilat tayo. Nakikita natin ang ating kapaligiran. Pero kadalasan, hindi natin nauunawaan ang mga bagay na ating nakikita. Bakit? Kasi hanggat hindi binubuksan ang ating unawa, hindi natin mapag-uunawa ang mga bagay na ating nakikita. So mga kapatid, marunong po ba tayong mag-differentiate? Ibig sabihin ko, kaya ba nating paghambingin ang dalawang bagay? Siyempre kaya, tama? Kaya po nating i-differentiate ang dalawang bagay na magkaiba. Ngayon mga kapatid, subukan po natin i-differentiate ang holiness ng Diyos sa glory ng Diyos. Yung kabanalan ng Diyos at ang kanyang kaluwalhatian. Pagpanggain natin. Amen. Ngayon, ano bang nakikita natin sa kabanalan ng Diyos? Pag sinabi pong kabanalan, ang ibig kong sabihin, yung pong bagay na naiiba sa Diyos, na hindi pangkaraniwan sa ating mga tao. Amen. Yan pong ibig sabihin ng holiness. Sapagkat ang Diyos po natin ay hiwalay sa atin. Hiwalay ang Diyos sa kanyang mga nilalang. Hindi katulad ng katuruan ng Hinduism. Sapagkat sa Hinduism, ang Diyos po nila ay kasama at kalakip sa mga nilikha. Pero ang Diyos po natin, hindi. Hiwalay po siya. Iba siya. Kasi siya ang lumalang at iba ang nilalang. He is the Creator. And the Creator is different from the creation. Amen. So, mga kapatid, ang holiness, the holiness of God is being in a class by Himself. Next na tayo. Yan. So, ang kabanalan po ng Diyos ay Kanya lang. Amen. It is a class by Himself. Siya lamang po ang nagtataglay nito. Siya lamang yung naiiba. Amen. Bagamat ang katotohanan, tayo mga tao ay magkakaiba. Kahit nasabihin pa natin identical twin tayo, pero magkaiba pa rin. Pero ang Diyos, mga kapatid, ibang-iba kaysa sa atin. Amen. Dahil nga po sa kanyang pagiging perfect o sakdal.
or dalisay, mga kapatid. Greatness and worth. Yan po ang nagpaiba sa ating Panginoon. Our God is perfect. Amen. Wala pong kapintasan ang ating Panginoon. Perfect siya. Amen. At siya po ay napakadakila. Great is our God. At siya po ay napakahalaga. His word is more than the things that He made. Higit pa po sa mga bagay na kanyang ginawa, ang kanya pong kahalagahan. Amen. At dahil po dito, ang Diyos po natin ay ibang-iba at siya po hiwalay. With such things, our God is distinct and separated, that He is in His class by Himself. Sa kanya pong uri, siya lamang po yun. Wala nang iba. Wala siyang katulad. Kaya nga po, hindi pwede na tatlo ang persona ng Diyos. Sapagkat naiiba nga siya eh. Amen. The word holy means separate. Pag sinabi po natin holy, ibig ko pong sabihin, at uulitin ko, hindi po ito sinlessness. Wala pong taong sinless. Pero may tao pong sinless. Yan. Unti-unti nang nababawasan ang kanilang pagkakasala. Pero walang absolute na sinless. Amen. Magkaiba po yun, mga kapatid. Yan. So, at dahil nga po dito, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus, He belongs to His class. Siya lamang po ang merong ganitong uri dahil nga po siya ay Diyos. At ang kanya pong perfection ay infinite. Ibig sabihin ng infinite, walang sukatan, walang hanggan. Amen? So ang kanyang perfection ay walang sukatan, walang hangganan, mga kapatid. At ganun din po ang kanyang kadakilaan. Kung sinasabi na po natin na kapag tumingin tayo sa kalawakan, kung gaano kalawak ang galaxy, mga kapatid, higit pa doon ang lawak ng ating Panginoon. Ang kanyang kadakilaan. Amen. So, and this word is so infinite. Pakibasa po, Isaiah chapter 46, verse 5. Hindi po. With whom you will compare me and count me equal? To whom will you liken me that we may be compared? Sabi po dyan, mga kapatid, kanino ba natin ihahambing o kanino natin ipapantay ang ating Panginoon? Amen? Kanino? Wala. Amen? And to whom will you liken me? Kanino natin siya itutulad? Wala din. Wala rin akong makita na pwedeng paghambingan sa ating Panginoon sapagkat nag-iisa lang siya. Yan po ang katotohanan ng pagiging isa ng Diyos. Walang katulad. Amen? Amen. Diba? Walang katulad. Alam niyo, mga kapatid, may naisip ako eh. Kasi, ang aral po ng Trinity, bagamat sila'y tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu, ang sabi ng kanilang aral, sila ay magkakapantay, bagamat magkakahiwalay. Magkakapantay daw sila. So kung sila ay magkakapantay, di para pareho sila ng kategorya. Eh di wala na sa Biblia. Di ba? Sumalungat na kaagad. Dahil sabi, kanino mo ako ihahambing? Wala. Amen. So, ang kabanalan po ng Diyos ay ang nagpagiging Diyos sa Kanya. Amen. Dahil kung wala pong kabanalan ang Diyos, kung ang Diyos po natin ay may katulad,
hindi na siya Diyos. Amen! Kung may katulad ng Diyos, hindi na siya Diyos. Tama ba? Amen! Kaya nga po, ang aral na iisa lang ang Diyos, ang totoong aral ng Biblia. Amen! Dahil ang ating Diyos, walang katulad. Amen! Naiiba. At kaya po natin dapat ipagtanggol ito sa mga naniniwala sa tatlong persona ng Diyos. Dapat kaya po natin ipaglaban ang argumento at maipanalo batay sa salita ng Diyos. Amen? Kasi kung ang pag-uusapan ay salita ng Diyos, naririto ang katotohanan. Pero ang Diablo, pilit at pinipilit niya na pilipitin ang katotohanan. Pag-aanyuhin totoo, pero hindi pala. Diba? Kaya nga, ang mga anak po ng Diyos dapat matalino. At paano ka tatalino kung hindi ka naman nagbabasa ng Bible? Amen? Alam niyo ba mga kapatid, na tanging ang Diyos lamang ang nagtataglay ng katangiang ito, ang kanyang pagiging perfecto. Amen. At ang kanyang perfection cannot be improved upon. Hindi na po magbabago pa yan. Amen. Hindi na po natin mababago pa ang kalagayan ng Diyos. Kahit na natin siya pinupuri at pinasasalamatan, kahit na natin siya niluluwalhati, hindi po tayo makadadagdag sa kanyang kaluwalhatian. Kaya lamang natin ginagawa ang pagluwalhati at pagsamba sa Diyos sapagkat siya ay nararapat sambahin. Amen! Nararapat po siyang sambahin. At wala tayong magagawa kundi ang sumamba at luwalhatiin ang ating Panginoon. Amen. And we cannot imitate Him. Hindi natin siya magagaya. Oo, ang ating goal sa buhay ay maging katulad ni Kristo. Pero hindi tayo magiging eksaktong katulad ng ating Panginoon. Ang hirap yata naman. Tama? Pag nasaktan ka, syempre, lalabang ka. Oh, ang Panginoon hindi. Hindi siya umiimik. Tinatanggap lahat ang pasakit at parusa dahil sa ating mga pagkakasala. Mga kapatid, ngayon, kanino pa natin siya i-compare? Our God is incomparable. Hindi po siya pwedeng ihambing kanino man sapagkat siya nga po ang nagde-determine kung sino siya. Amen. Our God is not being determined by nothing from outside or from nothing outside Himself. Hindi po tayo ang nagpapasya at sabihin, Diyos nga siya. Kundi siya mismo ang nagdesisyon para sa kanyang sarili. Amen. At ang ating pong pagsamba sa Kanya ay hindi naman po talaga nangangahulugang karapat-dapat tayo. Dahil ang katotohanan, we are all undeserving. Amen. Kaya nga lang po, tayo po ay pinagpala ng ating Panginoon. Tayo po ay ginastify. Diba? Kung babalikan po natin yung justification po natin, tayo po ay pinawalang sala ng ating Panginoon. At dahil tayo po ay pinawalang sala lahat, unti-unti po binabago ng Diyos ang ating mga buhay, which is our sanctification. Yun po naging topic natin last month, mga kapatid. Ngayon po, tayo po ay nasa glorification. Amen. Kaya nga po, mga kapatid, ang kaluwalhatian po ng Diyos ay nagsasaad na siya at tanging siya lamang ang pinakamahalaga sa lahat. Amen. His word is infinite. At dahil nga po ito ay infinite, o yung word ng ating Panginoon ay infinite, ito po ay valuable. Amen. At ang kanyang halaga
dahil siya po ay Diyos. Amen. Ito po sa katotohanan na siya ay Diyos. Amen. Sa Isaiah chapter 6 verse 3, pakibasa po. Sinabi nila sa isa't isa ang ganito, Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay kuspos ng kanyang kalwalhatian. Amen. So ito po yung mga anghel sa langit. Sila po ay nagpupuri sa Diyos. At nagsabi po yung isa, banal, 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 ang Panginoong makapangyarihan sa lahat. At ang buong kalupaan ay puno ng ano? Kanyang kaluwalhatian. Ang expectation po natin, dahil siya ay holy, dapat ang buong mundo ay punong-puno ng kanyang holiness. Pero hindi po holiness. Ang buong mundo ay punong-puno ng kanyang kaluwalhatian. Amen. Kaya nga po, mga kapatid, pwede po natin kunin ang definition o ang kahulugan po ng salitang glory. Dito po, mga kapatid. Ito, tingnan natin. Okay. The glory of God is the manifest beauty of His holiness. Ang kaluwalhatian daw po ng Diyos, yan, ay ang kapahayagan ng kagandahan ng kanyang kabanalan. Yan po ang eksaktong definition ng glory. Amen. Diba? Kaya nga po sabi ko, ang hirap talagang bigyan ng definition ang salitang glory ng Diyos. Sapagkat paano mo ito total? Yung kagandahan ng kabanalan ng ating Panginoon. Diba? Kahit na po sinong pinakamagaling na mathematician, hindi po kayang may total yung manifest beauty ng holiness ng ating Panginoon. Mahirap po yun, mga kapatid. Amen. So, kung yan po ang magiging definition po natin, ibig sabihin lamang, mga kapatid, ito po'y naganap dahil nga po ipinahayag ng Diyos, nireveal ng Diyos sa bawat isa sa atin ang kanyang kabanalan. At paano nga po maihahayag ang kabanalan ng Diyos kung tayo pong lahat ay walang paningin? Amen? Kung hindi natin nakikita, paano masasabing napakaganda? Sige nga, kausapin mo ang bulag, sabihin mo, alam mo bulag, ang nasa harapan mo, ang ganda. Sabi ng bulag, ano yun? Ano yung maganda? O paano ba i-explain yun? Ano ba? Magandang babae, magandang lalaki, magandang bundok, ang hirap kaya i-explain, mga kapatid, sa isang bulag. Tama? Kaya nga po, ang ating mata ay totoong napakahalaga. Amen! Mahalaga ang mata. At kung ang mata malabo na, sabi ng isang kapatid, matanda na. Kung ang mata ay malabo na, anong kinakailangan? Antipara o salamin o eyeglass. Sa amin sa Bicol, at tawag dito antipara. Diba? Para luminaw muli ang paningin. Kasi napaka mahalaga ng paningin ng tao. Amen? Alam niyo ba kung bakit nadaya ang tao ng jablo? Alam niyo kung bakit? Nadaya po tayo dahil tayo ay mga bulag. Sige nga, bulag na ba tayo? Okay, pakibasa. 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Anong sabi? Sige po. Yan. Okay, sa Tagalog. Napinulat ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumila ang kalwalagan ng Ebanghelyo ng kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen.
So mga kapatid, ito, ang tanong ko ha, may nakakita na ba sa Diyos? Masabihin, wala. Lagi po sinasabi natin, wala! Dahil nabasa natin sa Bible, walang nakakita sa Diyos na nabuhay. Pero paano kung sabihin ko may nakakita? Pastor, yan ba ay biblical? Yes, ito, biblical. Nakita po ni Isaiah eh. Nakita niya ang Panginoon sa kanyang luklukan. Nakita niya nga ang yung kasuotan ng Panginoon talagang napakahaba. Amen. So nakita ng propetang si Isaiah ang ating Panginoon. Ito po ang kadahilanan kung bakit hindi natin nakikita ang kagandahan. Sapagkat ang Diyos ng sanlibutan ito, pansin nyo ba yung capital, yung letter G, small letter G. Sapagkat ang Diyos ng sanlibutan ito ay binulag ang isipan ng mga hindi sumasampalataya. So dati ganyan tayo. Amen. Bagamat malinaw ang mata, 20/20 ang vision, pero bulag sa katotohanan. Tama? Dahil bulag sa katotohanan, hindi natin binigyang halaga ang ating pong katawan. Diba? Kung ano ang pinagagagawa natin sa katawan natin. Dahil bulag eh. Mahalaga ang mata para makita mo ang ganda ng Panginoon. Amen! Mahalaga po yan, mga kapatid. Paano nasabi ng mga anghel na, Holy, Holy, Holy is the Lord God Almighty. Paano? Paano nila nasabing banal, banal, banal? Walang katulad ang Diyos sa kanyang kabanalan. Inulit-ulit eh. 3 beses sinabi yung banal, banal, banal. Ang ibig sabihin po yan, binibigyan ng diin. Kapag inuulit ang salita, isa lamang po ang implication niyan. Binibigyan talaga ng diin. Amen. So 3 ulit. So binibigyan talaga ang pagiging separate, ang pagiging different ng ating Panginoong Diyos. Iba siya sa atin. Amen. Kaya dapat natin siyang irespeto, dapat natin siyang igalang at katakutan. Amen. Hindi ka takot sa tao. Totoo yun. Hindi ka naman dapat matakot sa tao eh. Matakot ka sa Diyos. Amen. Ang tao, kaya ka lang patayin physically. Pero ang Diyos, kaya kang patayin physical, o yung ang spiritual mo, o ang kaluluwa mo, kaya niyang ihiwalay sa Kanya. At yung pagkahiwalay natin sa Diyos, that means death. Kamatayan na. Sapagkat ang Diyos ang source ng buhay. Kapag hiwalay tayo sa Diyos, patay tayo. Kaya salamat sa Diyos. Tayo ay buhay. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, sa pamamagitan po ng revelation, ipinahayag ng Diyos ang kanyang kagandahan. It is the way that He put His holiness on display for the people to apprehend. So pag sinabi pong apprehension or apprehended, ibig sabihin ng maunawaan. Hindi ko lang ginamit ng salitang comprehend, pwede namang apprehend. Amen. Mas matindi kasi yung apprehension. Ibig sabihin, huli mo ba? Nakuha mo ba ang ibig kong sabihin? Yan pong ibig sabihin doon. Apprehend. Diba? Pag sinabing apprehended ka ng pulis, nahuli ka ng pulis. So yung salita ng Diyos, apprehended natin. Naiintindihan natin. Amen. Kaya nga po mga kapatid, napakahalaga na tayo po ay palagian pong dumadalo sa mga pag-aaral at pagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. Amen. Oo, mukhang boring dito kasi teaching eh. Diba? Pero aanin ko naman yon na ako'y binobola lang. Diba? Kasi karamihan po sa pulpito, ang maririnig po natin, kadalasan blessing and healing. Anong magagawa noon sa buhay ng tao?
Paano kung hindi ka na-bless ng Panginoon? Are we still worshiping Him? Kasi, minsan, itetest tayo ng Panginoon. Tatanggalan ko nga ito ng blessing. Tingnan ko lang. Sasambahin pa kaya ako nito? Paglilingkuran pa kaya ako nito? Kikilalanin pa kaya ako nito? Mga kapatid, hindi po tayo mga bulag. Alam natin ang katotohanan. Minsan ang Diyos, sa kanyang pag-test sa tao, minsan, inaalis niya yung mga bagay na meron tayo. Di ba? Dati ang lakas-lakas mo, ngayon, hinang-hina ka na. Di ba? So, ano masasabi mo? Kung kailan pa ako naging Christian, saka pa ako nang hina. Di ba? Huwag ganun, kapatid. Hayaan mo lang ang Diyos na gawin ang gusto niya. Amen! Patuloy ka lang umasa sa Kanya. Amen! Dahil kailanman ang Diyos hindi ka iiwan. Nakita mo ba yun? Kailangan makita mo ang katotohanan ng Kanyang mga salita. Amen! Para kahit na dumaan ka sa matinding hirap ng buhay, hindi ka tatalikod sa Kanya. Amen. Sister Marife, ilang taon na po yung ganyan kalagayan? Matagal na, di ba? 6 years na, mga kapatid. Pero kailanman, hindi siya sumuko sa Panginoon. Amen. Tinitingnan ng Diyos ang ating kalagayan. Sabi nga ng banal na kasulatan, itinatago ng Diyos sa isang bote ang mga luha natin. Kung itinatago sa botelya ang ating mga luha, kumusta ang bote natin? Mapupuno na ba? At kung ang luha ay pinahahalagahan ng Diyos, sino ba dito ang pinagpala na umiiyak? Diba? Siyempre wala. Pag tayo lahat pinagpala, galak na galak tayo, tama? Sino yung mga umiiyak? Sino yung mga umiiyak? Yung mga tao nasasadlak sa kahirapan, sa mga kapagsubukan. Amen? Sila yung umiiyak. Diba? Wala kang masasain ngayong gabi. Yung ang mamayang pananghalian mo, huling kain mo na lang, mamaya wala na. Diba? Di ba nakakaiyak yun? Umiyak ka lang. Walang problema. Dahil alam mo at nakikita mo, sinasahod ng Diyos ang mga luha mo. Sa linggo o kaya sa Miyerkules, bibigay ko sa inyong talata. Nakalimutan ko lang. Na inilalagay ng Diyos sa bote ang ating pong mga luha. At isinusukat ko siyempre. Mapupuno na ba? Lalakyan ko pa ang bote. O, di ba? Kasi kung mapupuno na yung lalagyan mo ng luha, lalakyan pa ng Diyos yun. Pero the moment na nilakyan ng Diyos ang mga pagsubok mo, doon dapat makita mo na sa likod ng mga pagsubok, may malaking pagpapala ang Diyos para sa iyo. Amen! Ganun po ang katotohanan, mga kapatid. Amen. So the glory of God is the holiness of God made manifest. Kaya nga po, ang kaluwalhatian po ng Diyos ay walang iba kundi ang kabanalan ng Diyos na nahayag sa atin. Amen! That is the glory of God. The holiness of God revealed to us. Amen. Ngayon, paano nga mahayag yan kung wala tayong paningin? Okay, pakibasa po, Leviticus chapter 10 verse 3. Anong sabi? Sinabi ni Moises kay Aaron, ito ang kahulugan ng sinabi ni Yahweh. Dapat akong kilalaning banal ng sino mang lumalapit sa akin, at dapat akong parangalan sa harapan ng mga tao, hindi nakaimik si Aaron. Amen. So, Moses then said to Aaron, this is what the Lord spoke of when he said, among those who approach me
I will be proved holy. In the sight of all the people, I will be honored. So sa paningin ng lahat ng tao, ang Diyos ay dapat maparangalan. Amen? So paano mapaparangalan ng Diyos kung ang mga tao ay bulag at hindi nakakakita? Diba? Paano? Mahirap yata yun, mga kapatid. Diba? Kaya nga po, kinakailangan po maunawaan upang ang tao po ay sumampalataya na ang kabanalan po ng Diyos ay makikita. At dahil ito'y makikita, mabibigyan po natin ng kaluwalhatian ang ating Panginoon. Mag-glorify natin ang Diyos. Amen. The heavens declare the glory of God. Pakibasa po. Psalms 19 verse 1. The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. Okay. Ang sangkalangitan ay ipinapahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. At ang, ano Sister Janet? At ipinakikilala ng kalawakan ng gawa ng kanyang kamay. At ipinapakilala ng kalawakan, the spans, ay ipinapakilala ang mga gawa ng kanyang kamay. Amen. Ngayon, bakit nga ba sinasabi ko kanina na mahalaga ang mata para makita? Paano mo ngayon makikita yung mga gawa ng kamay ng ating Panginoon kung bulag ka? Amen? Paano? Paano mo titingalain at paano mo makikita ang kalawakan ng kalangitan? At kapag walang ulap, di ba, hayag ang bilang ng mga bituin. Kaya mo bang bilangin ang mga bituin? Hindi. Amen? At kung gagamit po tayo ng observatory telescope, mga kapatid, yung mga teleskopyo pong malalaki at malalakas, makikita po natin na ang buong kalangitan ay punong-puno po ng mga bituin. Amen? Grabe. Nakakita na ba kayo, mga kapatid? Minsan, panoorin po natin sa National Geographic Special. Makikita nyo, yung galaxy, mga kapatid. Ang tindi ng Diyos. Amen! So, mga kapatid, pag tinignan po natin ang mga ulap, di ba hahanga ka sa Diyos? Akala mo lang, ang naman ang ulap na yan. Pero hindi mo naintindihan kung paano nagpasimula at kung paano nagawa ang ulap. Di ba? Paano ba nangyari na nagkaroon ng ulap sa langit? Di ba? Nangyari yun through evaporation. Di ba? Dahil sa tindi ng init ng araw, tumama sa mga tubig, sa tubigan, at yung mga tubig nag-evaporate. Sumingaw. Tama? Then yung singaw na yun, mga kapatid, dala-dala niya yung mga water vapor. O di ba? Water vapor. Then, tumaas sa langit, sa alapaap. Then, nabuo. At pagkatapos, ibabagsak sa pamamagitan ng proseso ng condensation. Amen? Diba? Nag-condense na eh. Bumagsak na. Naging ulan. Amen. So, paano mo hahangaan ng Diyos sa pamamagitan ng mga ulap kung hindi mo naintindihan kung ano yung proseso? Di ba? Doon pa lang hahangaan mo na kagad ng Diyos. Napaka-talino ng ating Panginoon. Mga kapatid, grabe. Kinakailangan lamang talaga, mga kapatid, mabuksan ang ating mga paligid.
At kapag nabuksan ang ating mga paningin, lahat po ng nilalang ng Diyos, lahat ng nilikha ng ating Panginoon, nagsisigawan yan ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen! Kinakailangan pong mabuksan ang ating mga mata. Amen! Na maliban na tayo po ay makakita. Doon po lamang natin mapapapurihan at maluluwalhati ang ating Panginoon. Amen. Let your eyes open and understand God and know Him. Kapag nakita mo ang Diyos, mauunawaan mo siya. At kapag naunawaan mo siya, makikilala mo kung sino siya. Amen. Tayo po ay nasa mundo na kung saan ito pong mundo ay nilikha sa pamamagitan ng salita. Tama? Kaya, walang bagay sa mundo na hindi nagawa sa pamamagitan ng salita. Kaya tayong mga tao, makikilala sa pamamagitan din ng salita. Tama? Kung lahat po tayo pipe, sino makakapagsalita? Wala, di ba? Paano mo maipapahayag yung gusto mong sabihin, yung naiintindihan mo, at yung nararamdaman mo, hindi ba sa pamamagitan ng salita? Kaya napakahalaga na yung nakikita mo, kaya mong maisalin sa salita. Although laging may kulang, pero nagagawa mo pa rin na i-describe yung nakikita mo through your word. Amen. Diba? So, hindi ako makakapangaral dito kung hindi ako binigyan ng Diyos ng kakayanang magsalita. At ang sinasalita ko, dapat salita ng Diyos. Amen. Upang ang lahat ay makaunawa at makilala kung sino ang Diyos. Amen. Mahalaga po yun, mga kapatid. So, tingnan nyo, ang buong mundo sumisigaw. Merong Diyos na gumawa sa amin. Pero anong sabi ng mga tao matatalino? Na mga bulag? Kasi sabi nga, pinapanood ko po lagi yung debate po ng mga scientist. Lalong-lalo na po si Hitchkin, saka yung debate niya kay John Lennox. Si John Lennox po ay isang scientist din, pero naniniwala siya sa Diyos. Sa kanila pong debate, napag-usapan po nila ang tungkol sa Diyos. Siyempre, yung atheist, hindi naniniwala sa Diyos. Amen? Dahil para sa kanya, ang lahat ay nalikha sa pamamagitan ng evolution. Nag-evolve lang. Diba? At nagpasimula ang lahat sa pamamagitan ng Big Bang. Alam niyo yung Big Bang Theory? Siguro alam naman natin lahat yan. Dahil nag-aral naman tayo ng elementary, nag-high school. So tinuro po yan. Big Bang Theory ni Charles Darwin, mga kapatid. At doon po, hindi ko ipinaliwanag kung paano nagkaroon ng Big Bang. Basta nag-Big Bang lang. O, ano to? Pwede mo magkaroon ng microphone na walang gumawa? Kahit na nandiyan na lahat ang mga materyales, kung walang gagawa, wala. Hindi magagawa. At ilang milyon ba ang parte po ng 747 na aeroplano? Ilang milyon ang parts noon, mga kapatid? At kung ito ihahagis mo lang at walang gagawang mga expert, mga kapatid, hindi mabubuo ang isang aeroplano. Tama? So meron talagang Diyos na gumawa. Pero ang sabi ng Panginoon, ang mga taong hangal, nagsasabi, walang Diyos sa kanilang mga puso. Diba? Kasi nga po, hangal. Pag sinabing hangal, ibig sabihin nun, mangmang. Sa salitang kanto, yung mangmang, bobo. Tama?
ano mo naman? Di ba? Alam mo na yun. Hangal mo naman. Hindi mo na intindihan. Kasi nga po, bulag eh. Kahit anong paintindi mo, kung bulag, wala talaga. Amen? Ngayon po, na tayong lahat ay nakakakita na. Amen? Tayong lahat ay nakakakita na. Natutunan na ba natin mahalin ang mga nakikita natin? Amen? Nakikita mo na. Ang linaw-linaw na ng mata mo. Hindi mo kinakailangan manalamin. Malinaw na ang mata mo. Nakikita mo na. Ngayon, natutunan mo na bang mahalin ang mga nakikita mo? Nakikita mo na ba ang mga dapat mong pahalagahan? Amen? Bisan kasi ang tao, marunong talaga magpahalaga. Pero ang taong mga bulag, ang pinakapahalagahan lang, sarili nila. Amen? Nakafocus lang ang kanilang paningin at ang kanilang pansin sa kanilang sarili. Sa psychology, ang tawag po niya ay narcissism. Amen? Ang taong ganoon ay narcissistic. Amen? Gusto niyo bang tawagin tayo narciso o narcisa? Na walang maganda kundi sila lang, walang gwapo kundi sarili lang nila. Ang taong laging nananalamin. Pero pag alis sa salamin, nakakalimutan ang kanilang kalagayan kung sino ba talaga sila. Yun yung mga taong bulag. Amen. Dahil kung siya nakakakita, dapat makita niya ang sarili niya, napakadumi niya. Amen? At kung marumi ka, ano gagawin mo? Diba? Maglinis ka! Tama? Paano ka maglilinis? Kung ang mata mo may nakatakip na troso. Diba? So wala kang makikita talaga. Bulag ka na. Amen? Ngayon mga kapatid, ngayon nakakakita ka na, dapat masaya ka na. Amen? Dapat masaya ka na. Nakikita mo ang katotohanan na ang Panginoon kayang baguhin ang buhay mo. Amen? Wow! Ito ang Diyos ko. Kaya akong akayin sa katuwiran. Kaya akong akayin sa katotohanan. Amen. At dahil nakikita mo siya, mga kapatid, sa pamamagitan ng ano? Ng kanyang mga salita. Sa pamamagitan ng Biblia, makikita mo at makikilala ang ating Panginoon. Amen. So mga kapatid, sino ba dito sa atin ang merong ganito, mga kapatid? Magkano lang to? Sa bagay, ang bilbo kasi nito, sapagkat ito yung topical Bible, study Bible, medyo mahal. May 1,000. Mga kapatid, magkano ang cellphone? 5,000. Okay, 5,000. Unit pa lang yun. Wala pang SIM card. Wala ka pang load. Kainin mo ang cellphone na walang load. Eh kung wala ka namang wifi sa bahay, wala pa din. Wala kwenta. Tama? Lagi nating hawak ang cellphone natin. Pero ito hindi natin nahahawakan. Minsan dikit-dikit pa ang mga pahina. Buti na lang ito, medyo hindi na dikit. Kupi-kupi na nga eh. Yan. So, ibig sabihin mga kapatid, nagagamit, binubuksan. Pag dikit-dikit pa ang mga pages ng Bible nyo, ibig sabihin, hindi nabubuksan. Amen. Tinatago, pang-display laang. Sabi nga sa Batangas, di ba? Pang-display laang yan. Oh. Diba? Ang laki-laki mo ng Bible sa bahay eh. Meron family Bible, sila kailangan buksan mo pa ganyan eh. Oh. Eto ngayon ang ating babasahin sa araw na to ha. Makinig kayo mga anak. Wala naman yung mga anak eh. Yung mga anak, kanya-kanyang hawak ng cellphone. Me, okay, D,
Meron naman kami Bible apps dito eh. Binabasa namin ayan eh. Nung makita mo, hindi pala Bible apps ang tinitingnan. Ano? Facebook pala. Okay? Messenger. Okay, nagtitiktok. Bakit hindi natin harapin ang aklat? We must face the book. Amen? Harapin po natin ang aklat ng Diyos. Amen. At tingnan natin ang ating sarili through the Word of God, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, nakikita natin sa lugar na ito ang magaganda mong mga kapatid. Amen! Dahil nabuksan na ng Panginoon ang iyong paningin, nakikita mo sila. Oh, ang gaganda pala ng kapatid ko. Amen. Sila ang mga kapatid ko na dapat kong pagmalasakitan. Sila ang mga kapatid ko na makakasama ko sa buhay na walang hanggan. Amen? So maaari may kapatid ka sa laman, pero hindi naman sumasampalataya sa Diyos, hindi mo siya makakasama doon sa kaharian ng Diyos. Amen? Dahil itong mga katabi mo, itong nakikita mo, sila ang makakasama. Amen? Kaya tingnan mo mabuti kapatid mo. Amen? Diba? Praise God. O diba? Mapupuri mo ang Panginoon sa tuwing nakikita mo ang kapatid mo. Dati, wala lang yan. Baliwala. Kasi hindi mo nakikita eh. Bulag ka sa katotohanan. Pero dahil ngayon, binuksan na ng Diyos ang unawa mo, natutunan mo ng mahalin sila katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Amen! Palakpakan natin. You were made for this. Ang totoo mga kapatid, kaya tayo nilikha upang mahalin ang ating mga kapatid. Kaya tayo nilikha ng Diyos upang ma-enjoy po natin ang buhay. Amen! At hindi po nangangahulugan na dahil mag-i-enjoy ka, sobrang-sobra ang meron ka. Hindi po ganoon. Kahit wala ka, dapat mag-enjoy ka. Dahil ang katotohanan, sa tingin mo, wala ka, pero ang totoo, meron ka. Meron kang Jesus sa buhay mo. Amen. Sapat na yon upang maging masaya ka. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. We need our eyes. Kinakailangan natin ang ating mga mata. Mga mata na higit natin kinakailangan sapagkat dahil sa mata, makikita natin ang kaluwalhatian ng ating Panginoon Diyos. Amen? Diba? Sarap-sarap yatang nabubuhay ka na malinaw ang iyong paningin, malinaw ang iyong unawa sa mga bagay na nakikita mo. Amen? Hindi lahat ng pangit ay pangit. Walang ginawa ang Diyos na pangit. Tandaan niyo yan. Ang bagay naging pangit nung ang tao'y nahulog sa pagkakasala. Amen. Kaya naging pangit na ang lahat. Kahit na sarili mo, tingin mo pangit na eh. Pag nagsalang ko, pangit ko pala. Okay na yun. Diba? Okay na na-criticize mo ang sarili mo. Sa papurihan mo ang sarili mo. Anong gusto nyo? Purihin ang sarili o i-criticize mo sarili mo? Dahil hindi ka naman talaga maganda, hindi ka naman talaga gwapo sa paningin ng tao. Pero sa paningin ng Diyos, maganda ka. At ang tunay na ganda, hindi panglabas. Mga kapatid. Hindi nakikita sa kaanyuan. Ito'y nakatago sa kalooban. Amen! Sa kalooban ng tao, makikita ang tunay niyang ganda. Sapagkat ang panglabas na kagandahan, kumukupas. Tama? Ang tunay na lakas, hindi naman nakikita sa braso eh. Uy, kaya ito ka. Wala kaya ang lakas. Pero namang iba dyan, laki-laki ka eh. Ang hina naman ng loob. O, di ba? Ang laki-laki, ang hina ng loob. Yung payatot,
Pero ang lakas ng loob. Oh, di ba? Sabi ko lang yan kasi payat ka naman eh. Wala akong magagawa, ito binigay ng Diyos eh. At ako ay nagpapasalamat sa Diyos. Mga kapatid, malapit ko lang ma-achieve yung goal ko talaga. Ang goal ko sa buhay, umabot na ng 60 ang aking timbang. 59 na po. So, umulapit na. Isa na lang. Siguro dami pagkain. Magsi-60 na ang aking timbang. Sabi ko na, dati nag-56, 57. Huling timbang ko, 59. Sabi ko, praise God, 59 na ako, doktor. Kasi, nung nagpa-check up ako, tumimbang mo na sa 59 na ako. Lapit na. Natawa nga si Doc sa akin eh. Buti ka pa. Di ba, ang ganda ng katawan mo sa hindi po. Okay lang po ito. Kasi ito ang binigay ng Diyos. Amen. So, ngayon mga kapatid, tanong, ano na ba ang nakikita natin ngayon? Amen. Sapagkat darating po ang oras na ang Diyos mismo ang magbubukas ng ating pong mga mata, kasabay ng pagbubukas niya ng ating unawa, sapagkat dito tayo ginawa ng Diyos para ma-enjoy ang buhay kasama siya, mga kapatid. Pakibasa po, Psalm 16 verse 11. Tungo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Yeah. Sabi po dyan, you make known to me the path of life. Ipinakilala mo sa akin ang landas ng buhay. Yan. And you fill me with joy in your presence. Ako'y pinuno mo ng kagalakan sa iyong presensya. Mga kapatid, ang tunay na kagalakan ay sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Maliban na makita mo ang katotohanan na ang Diyos lagi mong kasama, saan ka man pumaroon, hindi ka magkakaroon ng tunay na kasayahan sa buhay. Amen. So kinakailangan makita mo ang katotohanan yan, mga kapatid. Sabi nga po ni John Piper, ito po ang aking pangtapos na pananalita. The vindication of God's glory is the ground of our salvation. And the exaltations of God's glory is the goal of our salvation. Pag sinabi pong vindication, mga kapatid, ito po yung pagtatama. Amen. So, ang kaluwalhatian po ng Diyos ang siyang batayan ng ating pong kaligtasan. Amen. Pangako ng Diyos, lahat po tayo ay unti-unting i-glorify niya. Mga kapatid, from glory to glory, unti-unti po na tayo binabago ng Diyos sa kaluwalhatian, patungo sa kaluwalhatian. Kaya ito po yung batayan ng ating pong kaligtasan. At ito rin po, pag sinabing exaltation, yan po yung kapurihan ng kaluwalhatian ng Diyos na siyang layunin ng ating pong kaligtasan. So, yung kaluwalhatian po ng Diyos, kinakailangan makita sa atin. Upang kapag nakita tayo, nag-glorify ang ating Panginoon. Amen? Mga kapatid, mangyayari lamang yan kapag tayo po lahat nabuksan ang ating paningin kasabay ng pagbubukas ng unawa natin. Tumayo po tayong lahat.